Alright mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Narito na po sa panibagong episode ng ating talakayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay alas 6 na po ng hapon. Sa iba't ibang uri ng dako, iba't ibang uri ng kultura ng ating mundo, kung tanghali man o gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat, magandang tanghali. Salamat po sa mga nag-subscribe po sa Coach Haji Vlog po. Sobrang na-appreciate ko po at pinasasalamatan ko at sa mga nag-views po. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit na yung like na lang or comment sa baba, thank you po. Sobrang nagpapasalamat na po. God bless po sa inyong lahat. Ang tatalakayin po natin at bibigyan natin ng opinion o reaction yung tungkol sa usap-usapin ngayon na talaga nagte-trending siya, yung regarding sa ML. Ano ba yung ibig sabihin ng ML? Martial law, di ba? Yan yung mga pinag-uusapan ngayon na base daw sa mga naglalabasan ng opinion o ano pa mang kwento-kwento, magdedeklara nga daw. Pero, di ba, mabigat po yan. Kasi yung pagdedeklara ng martial law po, yan ay bahagi ng bagamat ay power ng presidente, pero siyempre isinaasalang-alang yung mga bagay kung karapat-dapat ho ba talaga magdeklara ng martial law. Bakit? Unang-una, di ba, may paglusob ba, di ba? Mayroong pagbabanta ba sa ating bansa? Yan yung mga ground niyan kung bakit magdedeklara siya. Nakita ba nila yung tinatawag na destabilization laban sa gobyerno na hindi na mapigil, hindi na makontrol yung mga bagay na nagaganap sa ating bayan. Yun yung mga grounded para magdeklara ka ng martial law. Kasi nakapaloob naman po yan sa 1987 Constitution natin. Kung kinakailangan magdeklara, pero mabigat po kasi yan eh. Siyempre pinag-aaralan nila yung mga ganyang bagay, di ba? Pero opinion ko lang po ito, hindi po tayo expert ha. Nagbibigay lang tayo kasi namulat na rin po ako sa martial law. Grade 4 po ako yun. Nasaksihan ko po yung martial law. Grade 4 po ako, grade 5 ganyan. Nakuha ko po yan. Kaya mayroon po akong counting knowledge regarding doon. Yung bagay na yung martial law na yung nagkaroon ng naalala nyo yung Juan Ponce Enrile, defense minister po dati yan ni Marcos Sr. Inambush siya. Yun, nagsimula yun. Mula nang tinambangan siya, yun. Ang nun, idineklara nila. Tapos yung nagkaroon ng bombing dyan sa may Plaza Miranda, yun, naging bahagi yun. Yung mga ganong kaganapan, kaya nagdeklara ng martial law, di ba? Ipinailalim sa batas militar kung tawagin noon, mga 80s, 70s, ganyan. Kasi 1972 yan 75 March, di ba? Yung dideklara ni Ferdinand Marcos Sr. Pero ngayon, ugong-ugong na po sa junior naman, na magdedeklara nga daw. Pero, pagtatanong lang po hindi pa talaga, kwan lang nila yan, haka-haka lang nila yan. Kasi mabigat po yan. Dahil wala naman nagaganap ng mga tinatawag na destabilization. Wala naman nagaganap na paglusob sa ating kanayunan o wala naman nagaganap na gera sa pagitan ng ibang bansa at sa ating mga puwersa o ano pa mang bagay na pwedeng ideklara yan. Kaya yan, pag ibinaba niya yan, kumbaga, kailangan yung talagang konkreto. May mga dahilan kung bakit idideklara niya yan. Kaya ganun. Yun lang po ating bibigyan ng opinion po. Pero base sa akin nakikita po talagang siya. Mabigat po yan. Mabigat po yung klaseng ganyang usapin yan. Kasi unang-una, hindi siya ordinaryong usapin. Mga ganyan. Kaya mabigat yan. Pero sa nakikita ko, sana wag pong mangyari yung tinatawag ng martial law kasi mabigat. Mabigat sa mga Pilipino yan. Pero, dapat bang katakutan? O bakit? Depende yan sa situation. Sanay na yung mga Pilipino kasi bahagi na nagdeklara na ng martial law yung senior noon. Sanay na yung mga Pilipino, sanay sila sa mga ganyang sitwasyon. Kaya hindi sa kanila yan yung tinatawag, hindi sa kanila bago yan. Kung sakasakali nga po kung magdedeklara, pero hindi natin sinasabi na magdedeklara, di ba? O ano pa man, base lang po sa mga ugong kwento-kwento, pero iyan yung mga pinag-uusapan lang nila. Pero sa aking pananaw at sa aking reaction, mabigat po yan. Talagang divisive yan sa mga mamayan. Magkakaroon ng problema yan. Komplikado yan sa bawat Pilipino. Pero kung kinakailangan ideklara, magdedeklara. Pero ito ang tanong, di ba? Nung panahon ng EDSA 1, di ba? Ito, trivia lang po ito. EDSA 1. Ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines noon ay si Fabian Ber. Ang ating Pangulo noon ay si Ferdinand Marcos Sr. Okay?
Iyon, nakita nila kung gaano kadaming tao ang lumabas sa EDSA, yan, dami-dami. Tapos, ginawa niya bilang president, di ba, nagkuha siya, nagtawag nito, tumawag siya tinawag niya yung Armed Forces of the Philippines, in-neutralize, kung tawag, kasi nabasa naman natin yan, in-neutralize yung mga nagaganap ng mga taong na lumalabas sa EDSA. Pero ang isa sa mga natanda sa isip ko at nakita ko noon o nabasa ko rin naman yung pag-utos niya doon sa mga yung pag-utos niya doon sa pag-utos niya sa Armed Forces of the Philippines o doon sa Air Force na dahil dumadami na yung suporta ni Fidel B. Ramos bilang dito sa kabila yung constabulary pa yan tapos sa kabila naman sa Camp Crame sa kabila naman sa Camp Aguinaldo si Juan Ponce Enrile. Pero ito ang matindi, di ba? Nagkaroon ng atas base sa investigasyon ng Narbasa Committee yan, alam ko Narbasa Committee. Nagkaroon ng atas na hulugan ng bomba yung Crame at saka Camp Aguinaldo. Ang naalala ko noon si Pilot Martinez. Yun lang nare-recall ko, Martinez, na ganun ang sinabi base doon sa mga investigasyon na yan. Pero tingnan mo, sumunod ba? Di ba? Sumunod ba? Bagamat nag-utos ay pinakamataas na, di ba? Di ba? Sumunod ba yung mga inutusan? Di ba? Kaya, di ba? Sabi nga ni Martinez doon sa Narbasa report na yan, hindi nila makonsensya na hulugan yung daming tao doon sa Camp Crame at sa Camp Aguinaldo. Hindi nakonsensya sila di ba? Yun ang isa sa mga nakikita ko. Kapag, di ba? Sana wag naman mangyari. Kapag nag-utos o nag-atas ito na mauulit yung tinatawag na ML o martial law sa ating bayan. Ang tanong, di ba? Susunod po kaya yung ating mga Armed Forces of the Philippines regarding dyan sa batas na ibababa? Kung sakasakali nga po. Pero nagtatanong lang tayo Ito'y opinion lang po. Hindi po tayo sinasabi na ibababa po yung magbababa ng tinatawag ng martial law. Yung ating kwan lang po. Susunod po kaya? Di ba? Kasi alam naman ng Armed Forces of the Philippines at saka PNP kung anong situation, di ba? May mga grounded o may mga tinatawag na regarding do sa pulboronic issue, di ba? Mga graft and corruption, lantarang pagmamanipula sa PCSO. Mga mabibigat na kanyan Tapos yung akap na binuo, wala namang pandemic pero 500 billion ang inilaan, walang pandemic. Tapos nagpalusot ng pondo doon sa BICAM, yung tinatawag na 26.7 billion na bigyan ng pondo yung AKAP. Wala pang mga guidelines yan. O di ba? Yan yung mga nakikita ko ng mga usapin na mabibigat na siguro naman nakikita rin naman ng ating mga kasundaluhan yan na totoong nagaganap. Kaya sabi ko nga, kung sakasakali man, sana wag mangyari na utusan o magbaba ng batas militar o martial law ang sa kasalukuyang administrasyon. Nagtatanong lang po tayo, kung sakasakali lang, hindi tayo hindi natin sinasabi na ganyan. Kung sakasakali nga po, kung totoong yung usap-usapan niya, kung talaga magbababa ng martial law, ang tanong ko po, susunod po kaya? Sana naman pag-isipang mabuti. Dahil unang-una, siyempre, ang ating kasundalahan at mga kapulisan, nagmamatsyag lang talaga yan. Hindi ko yan. Kasi unang-una, sabi nga, protect the people. Yun sa ating pulis, di ba? Puprotektahan niya yung sambayan ng Pilipino. Di ba? Hindi siya kasi talagang kuwan sila. Bagamat sila nakapaloob doon kung ano man yung commander-in-chief na sasabihin ng commander-in-chief nila sa pangunguna ng Pangulo na yan, ng Presidente ng Pilipinas. Di ba? Aatasan sila o magdideklara. Ang tanong, tinatanong ko lang po ito tinatanong ko lang po sa sarili ko o sa iba, tinatanong ko lang, di ba? Susunod po kaya? Hindi kaya maulit yung sinasabi ko po na inutusan pero hindi sumunod. Bakit? Nakonsensya nga po, di ba? Nakonsensya doon sa mga magaganap o mangyayari na madugong kaganapan. Sana naman, di ba?
wag nang maulit po. Sana wag maulit yung sitwasyon na ganito, di ba? Mabigat po yan eh. Bakit? Dala ng pagnanais na, di ba, na sa ganitong sitwasyon mailigtas o mailayo, maidivert yung usapin ng mga bagay na kumukulapol sa kanyang panunungkulo, sa kanyang administrasyon, di ba? Yung mga bagay na unang nabanggit natin, gagawa siya ng isang bagay na magdideklara, sana pag-isipang mabuti po. Pag-isipan po mabuti. Ang unang-unang talo dito yung sambayan ng Pilipino, ang ating bansang Pilipinas. Lugmok, sigurado. Lulugmok at lulugmok uli ang ating bayan. Wala na. Hindi na tayo makakaahon sa mga ganitong pagkakataon. Bagamat, di ba, ang martial law po kasi, yung tinatawag na ML na yan, marami naman pong kwan yan. Tumatahimik, nawawala yung mga tinatawag na against doon sa mga o nag-o-oppose ng mga bagay na tinatanong o nawawal kasi sila na magpapatakbo yan eh. Walang kwan. Hawak nila yung media, hawak nila lahat kasi nga under yan, di ba? Kung magdideklara nga siya ng gano'n. Pero ang hiling ko lang talaga, sana po wag naman po pag-isipan pong mabuti. Pero itong bagay na inihingi na sana pag-isipang mabuti at pag-aralang mabuti. Sa panig ko po, sa panig naming mamamayan, hindi po naman po kami hindi naman po kami tinatawag na kailan lang kami pinanganak. Hindi po. Nasaksihan na po namin itong bagay na ito, lalo sa ganitong edad ko. Nasaksihan na po namin yung martial law. Nasaksihan namin yan na nakita namin kung gaano kahalaga rin doon sa mga bagay na para masupil, di ba? Para masupil yung mga lumalaban sa gobyerno. Pero sa ngayon, sa nakikita ko, wala naman talagang lumalaban. Nagbibigay lang sila ng pahayag, nagbibigay lang sila ng kanilang mga opinion, yung tinatawag, nagiging speak up lang sila sa mga nakikita at nagaganap na legit at may mga tinatawag na ebidensya na ibinibigay, katulad ng mga sinasabi o ini-expose ni Maharlika. Malinaw naman po yan. Ibig sabihin ba yung mga ganyang bagay na pag-i-expose, paglalabas ng mga issue na mabibigat, lumalaban sa gobyerno? Hindi po. Ito, sana makita nila yung para maisiayos, para magbago, diba? Baguhin yung mga pamamalakad. Hindi ibig sabihin na nilalabanan mo na yung gobyerno. Hindi po. Yun ang nakikita ko sa sarili ko na sana hindi nila makita na sa mga ganitong bagay, parang inilalagay nila sa isip na lumalaban sa gobyerno. Hindi po. Ito ay bahagi ng pagpapamulat sa mga nakaupo. Bahagi ito ng pagpapamulat at pagbibigay ng tinatawag na opinyon upang mabuksan yung diwa natin. Upang sila man, yung mga nakaupo, mabuksan nila na ang higit na mas makapangyarihan yung taong bayan tungkol sa kanilang panunungkulan. Bakit ko nasabing, di ba, higit na mas mataas yung sambayan ng Pilipino? Bakit? Tayo nagbigay ng kanilang mandato. Tayo binoto lang natin sila. Diba? Kaya nagkaroon sila ng ganyang pagkakataon na magkaroon silang ganyan. Makaupo o magkaroon sila ng kapangyarihan sa pagpapatakbo ng gobyerno. Pero ibig ba sabihin, kung sakasakali o kung matutuloy, sana wag mangyari, kung matutuloy naman o magdideklara man ang martial law, kami takot? Hindi naman po. Bakit? Wala ka namang ginagawang kasalanan. Kung yung ginagawa mo naman ay maayos at sumusunod ka naman sa batas. Diba? Sumusunod ka naman. Ba't ka matatakot? Pero ito lang masasabi ko. Yun nga po tinatanong ko, susunod po kaya ang Armed Forces of the Philippines? Dahil nakikita nila yung mga issue eh. Susunod po kaya yung PNP doon sa atas na yan? Sana pag-aralan ng administrasyon na to na baka mawawmali po kayo, di ba? Baka dumating ang matulad sa Marcos Sr. na hindi sinunod. O di ba? Hindi sinunod yung utos na bagsakan, di ba? 'Yun ang nare-recall ko na si Pilot Martinez inutusan yung tatlo silang jet fighter na bagsakan. Pero dahil sa nakita nilang daming tao, na konsensya sila. Base doon sa inilabas na Narvasa Fact-Finding Board na doon sa investigasyon yun, na konsensya daw po sila, di ba? Nabagsakan yun.
O, paano nga yun, di ba? For example, ibinaba niya yan, hindi naman sinunod. Di ba? Yun ang sinasabi ko, susunod ba? Na sana po, kasi wala, delete na tayo mga mamayang Pilipino. Alam na, mayroon na tayong kaalaman regarding dyan sa mga ganyang bagay. Di ba? Mga ganyang ko. Hindi tayo bago dyan. Hindi tayo, kumbaga, itong pagkakataon lang ito, hindi po, may nangyari na eh. Nagdeklara na. Kaya alam naman natin yung mga tinatawag na mga usapin na ganyan. Oy, paano nga? Siyempre, utos. Kung hindi sumunod ang Armed Forces of the Philippines, bagamat magdeklara siya. Kung, di ba, kumalas. Yun ang sinasabi ko sa administrasyon. Pag-isipang mabuti. Baka matulad po doon sa Marcos Sr. Yun. Di ba? Napatapon sa Hawaii. Di ba? Kinamuhian ng buong sambayan ng Pilipino. Itinuring kayong salot. Lalong itong mga kinakampihan nyo ngayon. Yung Makabayan Black, di ba? Iyan mga Makabayan Black, alam nyo po ba? Ang Marcos Sr. noon, itinuring na salot. Buong Marcos family, itinuring nilang salot ng Pilipinas. Pero ngayon, kakampi na nila. Kinakampihan na, di ba? Niyayakap na nila. Samantalang noon, talagang kung sunugin yung APG ni Ferdinand Marcos Sr. noon, walang habas na sunugin yan. Halos buwan-buwan, linggo-linggo sinusunog yung APG. Yung mukha niya mismo. Pero hindi ba nakita ng junior na to? Di ba? Yung nangyari noon, hindi ka ba natuto? Hindi ka ba natuto yung kaganapan? Kung itakwil kayo ng sambayan ng Pilipino, kung lamurain kayo, gano'n. Pero ngayon, niyayakap nyo na yung mga nagpataksil, nagpalaya sa inyo. Di ba? Ito yung sinasabi nga ng iba, walang utang na loob. Sa mga taong nagbigay ng pagtitiwala. Kaya sabi nga ng iba, nabudol nga tayo. Nabudol eh. Nagpabudol kayo eh, di ba? Ako isa rin sa mga nabudol eh, di ba? Dahil ibinuto ko nga ito eh, di ba? Pero bakit? Tapos na ba yung ganung pagkakataon? Kaya pa naman natin magsalita. Kaya pa naman tayo mag-speak up. Ipadama natin sa kanila yung ating disgusto, di ba? Na hindi lahat ng pagkakataon, di ba? Huwag niyong ulitin yung nakaraan, yung history. Huwag mong ulitin, nananawagan po ako sa ating BBM. Pag-isipan niyong mabuti po yan. Yung mga bagay na yan. Kung, hindi ko po sinasabi na kung talagang magbababa po kayo ng ML, pag-isipin niyo po mabuti yan. Baka, mag-conflict po sa inyo yan. Sa inyo, baka sa likod dito hindi kayo sundin. Di ba? Mahirap yan. Di ba? Baka matulad yung pagpapalayas uli sa inyo dito. Bakit? Alam na ng buong Pilipino. Alam na yung nangyari regarding doon. At alam din ng ating sandatahang lakas yung mga issue. Kaya sana, pag-isipan. Huwag padalos-dalos. Pag-isipan mabuti para sa ikauunlad ng ating bayan. Ayaw natin na lumugmok uli ang ating bayan sa ganitong mga pagkakataon. Sana naman makinig po para naman maging maayos ang ating bayang Pilipinas. Okay, salamat po, salamat. Sana po nabigyan natin ng kaunting reaction at opinion doon sa mga nabanggit ko ng mga personalidad na ibahagi lang po sa nagdaan na alam ko naman na nangyari yan at dokumentado naman po yan. Okay po, at akin po disclaimer lang po diba? Pero bahagi yun, history na po yan eh. Alam naman ng lahat yan. Okay, God bless sa lahat at salamat po sa lahat ng mga nakikinig at nag-views. Basta ganun lagi po mga kapatid. Basta pag mali, pag tama, magsama-sama po tayo. God bless, thank you po.